Kakapasok lang, grabe to. Binali ang sungay ni Tulfo, nakahanap ng katapat kong Marcoleta, lumusob na. Ano na namang lusuban ang nangyayari na ito, mga katunay? Etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated kayo sa mga balita. Napapadighay ako, sandali lang, na kanyang inilalabas. Siyempre, eto ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon si Congressman Marcoleta at saka si Senator Tulfo. Sa isang radyo interview na pumalag itong si Congressman Marcoleta sa sinabi niyang pambubuli ni Senator Tulfo, hindi lang sa mga kapwa niya senador kundi pati na rin ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So ano ba ang dahilan sa pagpalag? Bakit nambubuli itong si Senator Tulfo at bakit pumalag itong si Congressman Marcoleta? Okay, pakinggan na natin itong video na kung saan pumapalag si Congressman Marcoleta at mamaya ipapaliwanag ko ng buo. Sana maging tapat tayo. Opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Oo. Kung halimbawa, binuri niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya, ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Okay. Wag niya, sana sinabi niya sana na sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun, kahit hindi nila lahat eh. Tinukoy din eh. House of Representatives. Tama, kabuuan eh. Pero doon sa punto kung teka, kasi parang lagi na lamang lumalabas, ito, sana wag naman ipagdamdam ng may mga tinatawag kasing mga Tulfonatics na hindi na po tinitignan kung tama o mali. Basta sila makapabor lang sa kanila. Sana pag-aralan nyo rin mabuti, baka humamaya, nagagamit din kayo kasi lagi po itong viral sa social media eh. Kapag ka nagsalita, may mga operator po siya na talagang hinahype ang lahat na sinasabi niya sa social media, Kong. So, dapat sana aralin din. Opo. Pero yung tungkulin ni Senador Tulfo na ipaliwanag. Ayan. Doon sa DICT hearing namin. Opo. Sandali muna, ano? Hindi, tama naman yon. Dapat talaga is bago ka mambintang o bago ka mag-akusa ng iyong kapwa, dapat is meron kang sapat na pruweba. Meron kang ebidensya, talagang naipon mo na. 'Di ba? Na talagang siya yon. At kung ikaw ay magsasalita o magbibitaw ka ng hindi magandang salita, dapat is iniingatan mo eh. Dapat isinisigurado mo muna bago mo bitawan. Kasi mahirap yung halimbawa sa isang ahensya, merong isang nagloloko dun. 'Di ba? Ang hirap kasi kung yung parang nagpapa-showbiz ang dating. Yung ibig kong sabihin parang question mark pa, binibigyan sila ng palaisipan kung sino yung binabanata na yon. Halimbawa dyan sa ganito, itong ahensyang to ganyan loko yung nandiyadyaan, loko-loko yung mga nandiyadyaan, ganito, ganyan. Parang nadadamay sila Ganon yung isang ahensyang yon, kahit hindi lahat, ganon ang ugali. So para mas maganda na lang siguro, is ipinpoint na lang kung sino yon. Kumbaga, kumuha ng katibayan talaga dun sa tao na yon, kung ganon talaga siya. Diba? Siguraduhin muna kung ganun talaga siya. O ngayon, pag nasigurado na, saka siya banatan. Diba? At least siya lang. Diba? Kahit yung mga kasama nun, alam na yung gagawin. Alam na kung sino iiwasan nila. Diba? Malay mo, pagsabihan pa siya ng mga kasama niya, diba? Kasi, kapag wala kang binabanggit, tapos banat ng ganyan, natural talaga is maaapektuhan lahat yan. Katulad ng sinabi, kayo, ganito, ganyan. Kuwari, sa isang ahensya kayo, ganyan. No, hindi ko naman nilalahat, pero parang tama din naman yun na ganun pa rin yun kinalalabasan nun. Hindi nilalahat, pero may mangilan-ngilan pa rin. Paano nga kung isa lang yung gumagawa ng ganun? Mas maganda kasi kung talagang i-drop name mo na.
Sabihin mo na kung sino siya. Kumbaga, wala nang question mark pang mangyayari. Wala nang katanungan o palaisipan pa. Yun talaga yung yun talaga yung matapang kasi dinadrop name mo na siya. Pero bago ka mag-drop name, kumbaga bago gawin yung bagay na yun, is dapat sigurado ka sa kung ano man ang bibitawan mo. At as in, sigurado ka na meron kang pruweba sa iaakusa sa kanya. 'Di ba kasi kung mahirap mag-akusa kung wala kang pruweba, kung hearsay lang eh. Kung nakikinig lang sa yung reklamo sa kanya, 'di ba? Halimbawa, ako nagreklamo ako doon. Oh. Galit lang pala ako doon sa taong 'yon. Oh, 'di ba? Naiinis lang ako sa kanya kaya gusto ko siya ireklamo. Tapos kung ano-anong kasiraan ang gusto kong sabihin sa kanya. Oh, wala naman siyang ginagawang ganun sa akin. Kung tutuusin siya, ako pa nga yung may kasalanan sa kanya. Tapos, ako yung lumapit dyan ako yung nagreklamo. 'Di ba lumapit ako kanwari kay Sen Tulfo. Tapos, nireklamo ko yun. Pero ako naman yung 'di ba? Tapos magsasalita ka ng ganun sa tao. Mas maganda kung alamin mo una sigurado. Alamin mo na maigi. 'Di ba? Kasi mahirap yun eh. Marami kasing kaso na ganyan sa programa niya na ang may mali pala yung nagrereklamo. Hindi yung hindi yung nirereklamo. Merong mga ganun, may mga senaryo. Gaya nga doon sa teacher tsaka sa estudyante, 'di ba? Doon sa sundalo, 'di ba? Tapos doon sa marami pa, may mga napanood pa akong ganun. Kaya mas maganda is alamin muna, side by side ang gawin. Kumbaga, yung side nung nag-aakusa at yung side nung inaakusahan. Alamin muna maigi. So, ganito yung issue. Sa DICT, lumalabas na itong si Senator Tulfo. Gusto niyang maglaan ng 500 million pesos budget sa DICT para sa cyber space, para depensa sa mga hackers. Kasi madalas ngayon ang pag-hack sa mga government websites. So, yung kagustuhan ni Senator Tulfo na mabigyan ng 500 million budget ang DICT, hindi nasunod. So dahil hindi nasunod, yun na. Nagsalita na si Senator Tulfo at according to Congressman Marcoleta, ang sinisisi ni Senator Tulfo ay ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So yun, doon na pumalag si Congressman Marcoleta sa pagtatanong ni Congressman Marcoleta sa mga senador, kasi nangyari na yan sa bicameral conference bago aprobahan ng budget. Yun palang 500 million na yun galing doon sa confidential funds ng DNR na 1 billion. So ang proposal ni Senator Tulfo, ang 500 million ilaan doon sa DICT para magamit sa cyberspace, cyber defense. Kaya ang nangyari, ang mga kapwa senador ni Senator Tulfo, sila ang umayaw, hindi sila pumayag. Yun ang paliwanag ni Congressman Marcoleta. Kaya sabi niya, masakit para sa amin na kami sa mababang kapulungan, kami ang sinisisi. Kaya sabi niya, kung kaya mong bulihin ang kapwa mo senador, wag mo kaming ibahin mo ako. Yun. So, diyan ako. Alam naman natin si Kong Marcoleta, hindi basta-basta eh. Kasi matapang din magsalita to eh. No, parang palaban din. Kung si Senator Raffy is ganun siya, is malamang ganun din si Marcoleta. Nakikita naman natin kung talaga kung paano magsalita si Kong Marcoleta, kung paano siya magpaliwanag, kung paano siya bumatikos. Ganun din siya. Kaya mas maganda talaga para sa akin, ano kaya kung magharap tong dalawang to, no? Debate. Hindi sa isang debate, mga katunay. Tanong lang, kanino kayo? Kay Senator Tulfo o kay Kong Marcoleta? Diba? Kumbaga parang hinahamon na nga ni Kong Marcoleta si Senator Tulfo sa isang debate. Sinabi nga ni Kong Marcoleta na kahit dumayo pa siya mismo sa home court ni Senator Raffy, 'di ba? Kahit saan pa, kahit mismo sa programa niya, doon sila magdebate. Awa, 'di ba?
Alam naman ni Kong Marcoleta, 'di ba? Teritoryo niya 'yon. May posibilidad na manalo si Sen Tulfo ron kung sa programa mismo ni Sen Rafi siya mag-aano. Pero hindi pa rin siya natatakot. Kung palabang ka, ganun ka dapat. 'Di ba? Wala kang pinipili, wala kang iniiwasan, 'di ba? At saka punto por punto ang kailangan. Kailangan ipunto mo na agad. Hindi na yung sumisegway-segway pa, umiikot-ikot pa. 'Di ba? Iba kasi yung yung tapang na ganun. Iba talaga yung tapang sa gawa. O bumibilib sa paninindigan ni Congressman Marcoleta. Well, ito si Senator Tulfo, yun na yun. Yun na po ang kanyang style. Okay? Marami na siyang nagkabanggaan ng mga senador. Yun ang maalala ko, Senator Pia Cayetano. Minsan si Senator Batoma sa isang hearing nila nag-walk out. Nag-walk out si Senator Tulfo sa hearing na nandun si Bato. Wala, nag-sorry na lang si Bato. Anyway, ganon. Kanya-kanyang Ang style kasi ni Senator Rafi parang parang nandudoon pa rin siya sa programa niya. Kahit iba, alam natin iba na yung sa Senado O, alam natin may mga debate diyan sa Senado. Pero parang nandudoon pa rin siya sa programa niya. Parang ang kausap niya pa rin dyan sa Senado is yung mga nagre-reklamo, gano'n. Kahit na magkakapantas lang kayo, kahit na kapwa mo senador, parang gano'n mo sila kausapin. Parang nasanay siya kasi, di ba? Since day one, alam natin, ganyan na ang trabaho ni Senator Rafi. Yung mga Tulfo, ganyan na ang trabaho talaga. Talagang bumobombe talaga yan ng mga inaakusahan, gano'n, ganyan. Alam naman kasi natin, kapag mga ganyang klaseng profesyon, tapos dinala mo roon sa Senado, is parang gano'n na lumalabas. Diba? Yun ang parang nakikita ko sa kanya. Pakiramdam ko parang nandoon pa rin siya sa programa niya. Kasi iba naman, tingnan mo, pag nagdedebate yung mga senador, diba? Pag nagdedebate sila, iba Kasi pagdating kay Senator Rafi, ang pagdedebate niya iba. Para kang nanonood pa rin ng Rafi Tulfo in action. Diba? ang style yan. Bago nga lang, mainit na issue yung bangayan ng mga PMA generals, PMA graduates, at saka ni Senator Tulfo. Yung bang nagmanifesto ang mga PMAers pagkondena kay Senator Tulfo. Sa ngayon, 3 days ago, ang na-monitor ko, more than 500 na yung nakaperma sa manifesto. Baka ngayon, sobra 600 na. Kasi gumugulong pa rin yung manifesto na yun pagkondena kay Senator Tulfo sa kakulangan sa respeto sa mga men in uniform. Ang daming pumipirma, no? Grabe. Kapag dumami pa ng dumami yan, ano kaya ang kahihinatnan dyan? Di ba? Pero, baka mamaya mag-sorry naman si Sen Tulfo about dyan. Di ba? Kung maramdaman niya naman na may mali siya sa sinasabi niya. Kasi hindi naman kababawan ng paghingi ng pasensya. Nakita naman natin si Senator Rafi noon sa programa niya na humihingi naman siya ng pasensya dun sa iba na kapag alam niyang mali. Gaya nung sa teacher, humingi siya ng pasensya noon Diba? Ewan ko doon sa sundalo. Correct me if I'm wrong, humingi ba siya ng Alam ko humingi siya ng ng pasensya o hindi. Paki-comment na lang mga katunay kung talagang humingi siya. Kumbaga kan dito is nagkakaroon siya ng problema dito sa Senado, yung mga binatikos niya, ganito. Yung kalalo na yung mga general na alam natin na nakipaglaban nun sa Marawi. Kung sakasakali na mapagtanto niya sa sarili niyang medyo mali yung mga binitawan niyang salita, hindi naman kabawasan sa pagkatao ang paghingi ng pasensya. 'Di ba? Kasi mas nakakabilib yun sa isang tao Kahit sabihin mong gaano kang katapang, pero marunong kang magpakumbaba, mas matapang ka pang tignan sa ganun. Dahil matapang kang tumanggap ng pagkakamali. Hindi kasi pwedeng lagi na lang perpekto, yung laging kailangan tama ka. Hindi pwedeng ganun. Kasi kung nakikinig ka lang sa isang side o wala kang sapat na basihan dun sa ibibintang mo dun sa tao, is mahirap talagang magsalita ng tapos. Lalo na kung minamaliit mo na yung pagkatao niya, nagsasalita ka na ng hindi maganda, is talagang nakakasira ng dignidad. Kasi alam naman natin, Sen Tulfo, iba talagang magsalita
talagang banat kung banat talaga. Dire-diretso siya, wala siyang post. Di talaga dire-diretso. Masabi-sabi din niya eh. Di ba? Masabi-sabi, masaktan ka man o hindi, bahala ka sa buhay mo. Para siyang para siyang si Vice Ganda. Ganon. Wala akong pakialam kung masaktan ka o hindi. Pero bandang huli kapag marirealize mo, ay parang mali na to sinasabi ko. Sana may ganon nga. 'Di ba? Pero kung alam niya naman siguro na, uy, mali yung sinasabi ko sa taong to, humingi ako ng pasensya. 'Di ba? Kaya bago ka talaga magbitaw is kailangan pag-aralan mo muna lahat ng senaryo. Lahat ng pangyayari. Kasi hindi porkit na nandiyan dyan, sa mataas ka na, ganito, kilala. Hindi pwedeng ganun lang eh. Na agresibo. Na ipakita mo lang na, kailangan anuhin ko to. No? May nabalitaan ako, ganito tong taon to. Mahirap kasi yung nabalitaan lang. Kailangan isiguraduhin talaga. Kung yun talagang balitang yun ay totoo. Kasi tinawag niyang duwag ang isang sundalo na gusto niyang interviewin sa kanyang program. Kaya ang sundalo nag-request nga, sir, nasa combat operation ako. Pwede ba sa sunod na lang kita sagutin dahil nasa delikado, nasa critical areas kami. Yun na, nagalit na si Senator Tulfo at pinagsabihang duwag yung sundalo. Later yung sundalo na yun namatay. So, isa siyang bayani kasi namatay siya nakikipaglaban sa mga terorista na BIFF sa Maguindanao. So, yun po. So, nag-react ang mga men and women in uniform, pinangunahan ng mga PME graduates, kaya nagkaroon ng manifesto. So, ganyan-kanyang style. But, ganahan ko yung itong paninindigan ni Congressman Marcoleta na kung saan ang tama, doon siya. Kaya sabi niya, wag niyo kaming ibahin niyo kami. So, dinipensa niya ang mga kapwa niya kongresista dahil wala naman silang kasalanan doon sa nawala na pundo. At saka, ito, paliwanag pa ni Congressman Marcoleta, kinausap daw niya si DICT Secretary Ivan Uy. Ano ba talaga ang problema sa DICT? Ang sabi ng Secretary, ang problema yung structural setup ng DICT o itong internet natin na napakabagal. Kahit daw 10 billion pesos pa ang ilagay mo para sa cyberspace, cyber defense. Kung hindi ma-improve yung structural, yung setup ng ating internet, may level pala yan eh. 3 levels. So, dapat yun ang unahin. Kasi pag hindi yun ayusin yung structural problem, baliwala rin yung pondo para sa cyber space defense. Kaya yun, ang mga paliwanag at totoo nga na isa tayo. Kung tutusin, kulang pa pala yung 500 million na yun. Kasi kahit sabi billion-billion ang gastusin, kulang pa rin. Grabe naman, no? Bago marsilba yung ganung problema, kailangan napakalaking halaga yung ilalabas. Ang Pilipinas, isa tayo sa pinaka mahinang internet speed tama. sa buong mundo. I don't know kung kailan ito mag-improve. Dapat kung tutusin, ayusin nga nila yung internet dito sa Pilipinas eh. Kasi halos lahat, no, sa social media na, sa internet na talaga na nood, nakikinig. Dapat nga mas lalong pinagtitibay nila yung serbisyo ng internet eh. Dahil ang dami-dami niyan, di ba? Ang dami-daming mga ng internet. Kailangan mas inaasikaso yan. Baka nga sa susunod, magulat ka lang, is napakamahal na rin ng internet. Sana naman wag, no? Kasi may mga promo no ngayon eh. Meron pa nga ako nakikita promo, 700 a month. Meron ako nakikita sa mga online, 700 a month. Pero ang tanong doon, Diyos ko, 700, mabilis ba yun? Di ba? Minsan magtataka ka eh, mababa, mabilis. Di ba? Kayo mga katunay, ano yung mga internet nyo sa bahay? At ano ang internet na mabilis ngayon? Nandiyan dyan yung PLDT, Converge, di ba? Globe. Marami pa. Yan ha, binanggit ko yung mga nyo ha, baka naman. Pag nasa syudad ka, okay pa. Pagpunta mo sa mga probinsya, interior areas, wala na. Malalayo. Zero signal. Dapat umaabot yun. Dapat is
magpagawa sila ng mga signal na aabot hanggang kahit nasa liblib ka, meron kang masasagap. Kasi 'di ba, yung iban mga yung binabayaran yung prepaid lang na wifi, 'di ba? Yung niloloadan sa SIM. O tapos pagdating nila ng mga bundok na mga ganto, pumasok sila sa gantong gubat, wala nang signal. O 'di ba, masiraan ka, meron ka motor o nandoon ka sa mga 'di ba? Hindi ka makakahingi ng tulong. Kahit nga yung signal ng telepono, hindi ka makatawag. Dapat mas palawakin ng signal. Talaan Digted City natin na project. Gustong-gusto kong tumira sana doon para makapag-vlog. Kaya lang pag nandun ako, hindi ako makapag-vlog dahil halos walang internet. May signal doon. Yung signal lang para text at tawag, okay pa. Pagdating na sa wifi, wala na. Halo, zero. Kaya napakalaking problema natin itong yan din ang isang rason. Bakit kakaunti pa ang mga foreign investors sa atin? Kasi napakabagal ang ating internet speed. Dami natin ba dapat ayusin dito? So dapat ito ang unahin. Yes. Plus yung napakamahal na singil ng kuryente, Ayan. brown out pa. Ayan, pwede itanong ni Senator Raffy yan dun kay Mr. MVP. Di ba? Yun ang may hawak ng ngayon, Meralco eh. Dapat i-topic din yan paminsan-minsan eh. Diyan sa So, ito yung mga dahilan kung bakit mga mamumuho ng dayuhan halos ayaw nilang mag-negosyo dito sa Pilipinas kasi nga napakabagal ang ating internet. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating napanood ngayon at binigyan ng reaction? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.